Nasa kalagitnaan na tayo ng June at masasabi ko na marami nang naapagsimula ng mga printing business at marami pa ring gustong magsimula ng printing business dahil nga sa masasabi ko mga tropa, no, para sa akin itong pagpiprinting masasabi ko talaga na wala kang halos na lugi dito mga tropa, dahil kung wala ka man na customer yung mga printing materials nandyan pa sa mga tabi mo, maliban na lang siguro kung umuupa ka ng pwesto, diyan ka medyo mahihirapan. And syempre kung maghahanap ka ng pwesto, iisipin mo pa rin yung location kung saan ka magtatayo. Dapat usually malapit ka sa mga eskwelahan. At tungkol saan nga ba itong video natin mga tropa? Dahil maraming ang nagtatanong, ang daming nagtatag sa akin sa Facebook, kung saan sa amang mga social media mga tropa, meron silang mga nakikita at nagpo-post sila. Sinasabi nila mga tropa, no, okay bang mag-avail ng printer dito sa tao na to? Okay bang mag-avail ng printer dito sa vlogger na to? Mga tropa, kung alam nyo lang ang sistema sa mga buy and sell, usually nakadepende yan kung sikat na tao yung pagbibilihan ninyo. Kasi halimbawa, ako, hindi naman ako ganun kasikat, tapos merong isang nagtitinda na artista, sabihin na natin yung binibenta ko halagang 5,000, na halos konti lang talaga yung ipinatong ko dun sa pinaka-printer. And meron ding isang artista, halimbawa, nagbebenta ng same produkto ng sa akin, pero lintik mo talaga yung doble ng presyo ng pagbebenta niya. May mga ganyang buy and sell or mga reseller na mga tao. Kaya make sure na marunong kayong mag-compare ng mga price sa merkado mga tropa, at lalong-lalo na kung papasok kayo sa negosyo, alamin nyo yung tunay na presyo ng isang printer na gagamitin ninyo. At sa mga mabibili ninyo or kung sa mga reseller kayo bibili, na kung hindi nyo alam yung tunay na presyo, pero may mga ino-offer sila na mga freebies kuno, 'di ba? May mga only support kuno. Kung sobrang bobo mo, kung hindi ka na grade 1, hindi ka na grade 2, mabilis ka talagang mauuto. Bakit ko sinasabi yan? Napaka-open na mga tropa sa online ng mga materials, pwede mo nang ipag-compare yan. Maliban na lang talaga kung hindi ka na grade 2 mga tropa, kasi hindi ka marunong mag-compare ng price, 'di ba? Halimbawa, yung sikat na vlogger, nagtitinda siya ng Epson 121 na nagkakahalaga ng 10,000 with freebies kuno. Pero makikita ninyo dito sa content natin, ipapakita ko kung magkano lang yung tunay na presyo ng isang printer na yun. Diyan kayo mag-iingat mga tropa. Hindi porket sikat na tao, hindi porket kilalang tao, gusto kayong tulungan. Yun naman pala, business talaga nila yan, trabaho nila yan para kumita. So ano yung point ko? I-exploit kayo ng mga Poncio Pilato na nagbibenta ng mga overprice. Maliban na lang talaga kung hindi ka na grade 1, hindi ka na grade 2. Gusto mo yung i-spoon feed ka na lang mga tropa, na kahit na ini-spoon feed ka, open naman talaga dyan sa website or sa online, sa social media, sa YouTube, yung mga idea. Isang pindot mo lang, how to ganito, how to ganyan, 'di ba? Ita-type mo lang. Pero kung wala kang kakayahan na ganon, hindi ka marunong mag-type, hindi ka marunong mag-search sa YouTube, sa Google, i-avail mo na yung mga support system na ganyan. 'Di ba? Masasabi ko, para sa mga tanga, para sa mga bobo, worth it yung ganung sistema. Na bibili kayo ng overpriced na printer dahil sa mga only support ko, no. 'Di ba? Pero syempre, kung halimbawa kahit papaano naman napagtapos ka ng high school, kahit papaano open yung utak mo sa realidad, marunong ka mag-search, marunong ka mag-compare ng mga presyo, 'di ba? So eto, no, price checking tayo, dahil lagi ko sinasabi, monthly meron tayong price check ng mga materials, mga printer na pwede ninyong gamitin para maapagsimula sa printing business. So mabilisan lang natin to mga tropa, presyo lang yung babanggitin ko dito, and syempre yung konting specific na kung para saan yung printer na yan. So simulan natin sa all-time favorite na printer. Ito yung ginagamit ng karamihan ng mga baguhan at yung mga mabababa lang talaga yung kanilang budget para maapagsimula ng printing. Epson 121. Nagkakahalaga to sa totoo lang ng around 5,000. Kung talagang magsisale, mabibili mo to ng 4,500. Ayan na yung pinakamababa na presyo yung
mabibili mo sa printer na to. And usually, ayan, 5,000. So, etong nakikita nyo dito, pwede pa yan mabawasan kapag gagamit kayo ng voucher. Pero kapag ka sa mga malls kayo bibili, hindi na kayo makakatawad. And syempre, mas convenient bibili sa mga online kasi may mga discount vouchers pa. And when it comes naman sa mga warranty, parehas lang yan ng sistema kung mag-a-avail kayo sa mall or dito sa online kasi ipupunta nyo lang yan sa service center. Pero kung gagamit kayo ng mga pigment ink, wala na yung warranty, antimano. Masira man yan, ipaayos mo yan, hindi na yan tatanggapin, or kung tatanggapin man, magbabayad ka na dyan. And kung may mga warranty naman, ganyan din naman usually. Babayaran mo pa rin naman yung parts. Ang libre lang doon yung kanilang pagtatrabaho na palitan kung ano yung parts na masisira. Ganun talaga yan mga tropa. So eto, pwede siya sa sublimation, pigment ink, di ba, makakapag-print ka na ng mga lanyard, PVC ID, printing mugs. Syempre mamimili ka lang kung ano yung gagamitin mo, pigment or subli, 'di ba? Ayan, kahit na medyo matagal ka na sa printing business, marami pa rin gumagamit nito usually kasi napaamura ng printer na to. So, print function lang ang meron siya. So, move forward tayo dito sa Epson 1210. Medyo maganda to ng kahit papano, mas malinaw ng di hamak yung output niya. Kung ikukumpara mo sa Epson 121, print function lang din yung meron siya pero mabibili mo to ng around 7,000 to 8,000. And print function lang yung meron siya mga tropa. And meron din siyang version na merong Wi-Fi. Pero print function lang din. Same lang nung Epson 1210, may Wi-Fi capability lang to. Nadagdagan lang ng 1,000 para sa features ng Wi-Fi. Halimbawa, cellphone lang yung meron ka. Pero mga tropa ha, wala siyang scanner. Hindi ka makapag-scan, hindi ka makapag-xerox. So, eto yung presyo niya. Kung gagamit ka ng voucher, masasabi ko, baka mga around 8,000 something yan, mga tropa. So, move forward tayo dito sa Epson 3210. Usually, etong printer na to, around 8,600 or 8,700 lang talaga yung presyo neto. Pero, mas maganda kung bibili kayo neto sa mga mall. Kung hindi nyo makukuha yung presyo ng ganon yung sinabi ko, yung 8,700 or 8,600, try nyong i-check sa mall kasi baka mas mababa. Sa online kasi medyo nagdagdag sila ng konti kasi may mga vouchers na mga binabawas dito and may mga piece na tinatawag or yung mga kinakaltas ni Shopee or ni Lazada. Pero makukuha mo pa rin naman yan yung presyong 8 something. Basta gumamit ka ng voucher pero di hamak na mas maganda pa rin talaga sa online. Sana nakukuha nyo yung point ko no, kahit medyo magulo akong magpaliwanag. Kagaya na ito no, 9,000. Sabihin na natin merong less 1,000 si Shopee kasi usually 'di ba ayan yung pinaka-maximum na kayang ibigay na discount. And kung gusto niyo mag-avail sa akin ng YouTube voucher, usually less 2,000 up to 4,000, free ko lang yun na ibinibigay. Basta i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Sabihin nyo, boss, kailangan ko ng YouTube voucher. Bibigyan ko kayo niyan mga tropa. So, ayan o, 9,000 yung meron to. Meron na rin siyang print function, photocopy or Xerox mga tropa, and scan. 3-in-1 printer to. And meron din siyang variant mga tropa na merong Wi-Fi. Ito naman yan, around 10,000 to 11,000. Pero mga tropa ha, etong printer na to before around 9,000 lang to. Kaya gamit lang talaga kayo ng voucher. Ayan o mga tropa. Same function lang siya kagaya nung Epson 3210. Ito yung Epson 3250. Yung mga nabanggit ko na mga printer na to sa Epson printer, pwede siya sa pigment, pwede siya sa sublimation. Ang gagawin mo lang, yung kasamang ink ng mga printer na to, wag mong gagamitin kung magpipigment ink ka. Bili ka ng pigment ink, tapos ayun yung ilagay mo. Eto no mga tropa, makikita nyo naman yung pigment ink. Around 100 peso lang siya, 'di ba? And yung mga sublimation, ganyan lang din halos yung mga presyuhan niyan. So, move forward tayo dito sa Epson 5290. Ito yung printer na gamit ko for document printing. And to be honest mga tropa, nabili ko lang to ng 11,000 nang naka-sale siya parang mga 2 to 3 years ago. Hindi ko na masyado matandaan kung kailan ko siya nabili Pero parang mga ganyan, 2 to 3 years ago ata yan. So, 5290, usually yung presyo nito around 13,000 mga tropa Ayan mag-less lang kayo ng 1,000 dyan dahil sa mga voucher, okay na okay na.
Pero eto mga tropa, yung mga matataas na presyo na nakikita nyo sa screen natin, wag na wag kayong magpapabudol dyan dahil malamang sa malamang baka inuutulan kayo nyan. Tandaan nyo, lahat ng mga binabanggit ko na presyo, ayun lang talaga yung mga dapat na price range nyan. Epson 5290, 13,000 to 14,000, or gamit ka ng mga voucher, baka magle-less pa yan up to 12,000 mga ganyan. So eto naman yung upgraded version ng Epson 5290. Eto yung newest generation ng printer na yon, Epson 5590. Mga tropa, para sa akin, ayokong i-recommend sa inyo tong 5590. Although kung gusto ninyo na laging latest yung mga ginagamit nyo na equipment, eto kasing printer na 5590, meron na siyang tinatawag na maintenance box. Kumbaga additional consumables yung pinaka waste ink tank na yon. And once na ma-reach mo yung certain number mga tropa, itatapon mo na lang yon at bibili ka ng panibago. Siyempre kung nagninegosyo ka, ayaw mo ng consumables or alam mo yon, yung kita mo na yon or yung tubo mo na, tapos bibili ka na naman ng isang bagay, di ba? Hindi kagaya ng 5290, lalabahan mo lang or pipigaan mo lang yung pinaka waste ink tank niya. Ano ba yung waste ink tank? Diyan napupunta yung mga ink na mga sobra or kapag ka nag-head clean ka. May mga pamamaraan naman para ma-reset yung waste ink tank na itong 5590. Bibili ka ng mga chip resetter or papalitan mo yung pinaka-chip niya mismo. Kapag ka nakabili kayo nito, matututunan nyo yan. And again, ito yung presyo niya, 16,000, around mga ganyan or 15,000. So move forward naman tayo dito sa Epson 8050. Sa totoo lang, hindi worth it na bumili ng printer na ganito kapag ka 25,000 yung mga presyo na mga makikita nyo. Dahil etong printer na to, around 15,000 lang talaga yung kanyang presyo. Kapag may mga nakikita kayo sa online na ganyan or kung sinong Poncio Pilato yung nagtitinda, wag kayong bumili kasi 15,000 to 16,000 lang ang presyo niyang printer na yan. 6 colors printer na yan mga tropa. So eto naman yung upgraded version niya, Epson 18050, and etong printer na tong dalawang to, 18050 at etong 8050, print function lang siya pero anim yung kulay niya. Maganda yung mga output niyan, malilinaw mga tropa ko. Sinasabi ko sa inyo, kung into photo booth printing business ka, mas maganda na ganitong printer yung gamitin mo. Pero medyo may kataasan yung presyo niya. Kapag bibili kayo sa online, make sure na around 29,000 or around 26,000 yung tunay na presyo ng mga ganitong printer. I-try nyo i-check sa mall, baka mas makakamura kayo. Konting recap lang tayo mga tropa, no? Dito sa Epson 5590 at etong 5290, meron na siyang scanner na long. Pwede kayong mag-scan or mag-xerox ng long mga tropa, pero dito mo siya padadaanin sa ADF. Ayan, yun sa pinakataas. And syempre, move forward tayo. Dito naman tayo sa Canon. Baka sabihin nyo, puro Epson yung pina-price check natin. Sa Canon printer, kung talagang tipid na tipid ka or talagang mababa yung budget mo, ito yung marirecommend ko sa'yo. Print function lang yung meron siya. Mabibili mo to for as low as 3,000. Bakit ko nasabi? Kasi bumili rin ako ng printer na yan. And dito, make sure na original ink lang yung gagamitin mo para mas tumagal yung pinaka-printer head niyan. And kung gagamit ka naman ng alternative ink mga tropa sa Canon, make sure na for specific Canon na dye ink yon. And bawal sa kanya yung mga pigment ink. Tandaan nyo, bawal sa Canon ang pigment ink. Ayan 4,000. And move forward tayo. Eto 3010. Eto meron siyang scan copy or pwede ka na rin mag-xerox dito. Around 8,000 mga tropa yung prasyuhan yan. Or 7,000 kapag gumamit kayo ng vouchers. And eto naman sa Brother printer, masasabi ko sa inyo dito, para sa akin, ayokong i-recommend sa inyo eto mga Brother na printer, pero price check pa rin natin. Brother 430, eto yung mga presyo niya, around 10,000 or mga 8,000 siguro kung makakalas kayo dyan sa mga vouchers. And eto yung isa pa mga tropa ko, 720 na Brother na model yung pinaka-printer niya. Around 15,000 or 14,000. Bakit nga ba sinasabi ko na ayaw kong i-recommend sa inyo to? Dahil kapag bibili kayo ng printer, once na merong mga masisira dyan, ang lagi kong sinasuggest sa inyo ay yung mga printer na bibilihin ninyo, yung mga mabibilis buksan. Etong printer na Brother, naku po, mga tropa, ang hirap buksan yan mga tropa ko, sinasabi ko sa inyo. Ang hirap baklasin at kung ipupunta ninyo sa mga technician, pagpapracticean lang yung mga printer ninyo. Kasi usually etong mga
mga brother printer, ang hirap talagang ayusin yan. Iilan lang yung mga may idea para i-fix etong mga ganitong printer na model na ganyan. So dito naman mga tropa, eto yung Lazada, check lang din natin mabilisan yung presyo. Halos parehas lang, 121, 5,000 no? And gamit lang din kayo ng voucher. Dito sa Epson 1210, 9,000. Halos magkadikit lang din. Eto no, 87, di ba? May mga pagkakaiba bawat online platform na pagbibilihan ninyo. Kasi nakadepende sa mga binabawas or sa mga piece ng mga online platform na to, di ba? Yung mga kinakaltas-kaltas dyan. 1250 na Epson, eto 9,000. And dito sa 3210, ayan o, halos pares lang din, 9,000 to 8,000. And kapag bibili ka talaga sa mga ganitong platform, make sure na magagamitan mo ng vouchers or yung mga coins na tinatawag, di ba? Eto no, side by side comparison lang to. Ano yung pinupunto ko dito, bakit inopen ko rin etong Lazada kahit na inopen ko na yung Shopee? Mga tropa, pag bibili kayo ng isang produkto, ipag-compare ninyo, kahit nga i-open nyo pa yung TikTok or kung ano pa mang online shop na pagbibilihan ninyo para yung mga hard-earned money ninyo talagang masulit ninyo. Hindi yung porket sikat yung mga nagbebenta sa inyo, magpapauto na kayo. Mayroon lang kayong narinig na freebies, pero pagka ikinumpute mo naman pala, pagka sa iba kayo bumili, makikita mo na, ay putya, inuuto lang pala ako, overpriced pala dito. Diba? Ayan yung gusto kong i-point out sa inyo. So, pabilisin na natin. Eto no, 5290, halos parehas lang. Halos magkakaparehas lang, mga konting-konti lang or minimal lang yung mga pinagkaiba niyan. Kasi sa mga malls or sa mga groceries, iba't ibang groceries, halos konti lang din yung mga pagkakaiba ng presyo. Minsan sa kabila mura lang ng 100 and sa kabila naman mura ng 50. Kaya napaka-importante na ipag-compare nyo talaga. 5590 na Epson, 16,000 mga tropa. And sa Canon, eto no, 4,000 dito. Basta gamit lang kayo ng mga vouchers palagi, for as low as 3,000 mabibili mo yung printer na yan. So malapit na tayo matapos mga tropa. Epson 3010, 8,000, diba? Nakikita ninyo, halos parehas lang, konting-konti lang yung numbers or yung kanilang agwatan kung ipag sa side to side ninyo siya, diba? So mga tropa, kung medyo naiinip na kayo, no, pwede nyo nang i-skip basta makuha nyo lang, ipag-compare nyo. Ayan yung gusto kong matutunan sa inyo. And kung meron kayong makikita na mga freebies ko, no, i-compute nyo rin yung mga price, kasi isipin nyo, idagdag nyo dun sa presyo ng printer na bibilihin ninyo, 100 lang naman etong mga pigment ink diba? And yung mga support na yan, hindi ka ba marunong mag-type sa YouTube? Hindi ka ba marunong mag-search, diba? Once na papasukin mo yung isang negosyo, aralin mo muna. Hindi porket may mga support na ganyan, tunay na yung mga ganyan. Paano na lang kung 500 na yung nag-avail sa kanya? May isa-isa ba kayo nyan? Diba? Marereplyan ba kayo nyan? Ayan yung gusto kong ipunto sa inyo. So, siguro dito na natin tapusin yung content natin. So, abangan natin kung merong pagkadagdag sa presyo ng mga printer sa susunod na mga buwan. Pero, nakikita ko medyo stable naman yung mga presyuhan ngayon ng mga printer. Maliban na lang sa mga Epson 8050. And huwag kayong bibili ng mga overpriced kasi itong printer na to around 15,000 up to 16,000 lamang. So, like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key at wag kayong magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.